Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Sa panahon ngayon na ang pag-ibig ay panandalian na lamang, kailan ba o kailan ka ba huling naghintay? Kung saan puno ng pag-asa, hindi lang dahil wala ng pagpipilian, kundi dahil naniniwala ka sa tamang tao na darating sa tamang panahon. Isang babaeng determinadong maghintay, naniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi basta shortcut patungo sa kilig, kundi ito ang season ng paghihintay, na kung saan natuto kang mahalin ang sarili, alamin ang tunay na pangarap at maghanda para sa tamang pag-usbong. Narito ang bagong storya kung saan matutunghayan natin mga ka-vibes na kapag talagang para sa iyo ang isang tao, darating ito. Sa oras na parehong handa na kayo, dito lang yan sa ating programang Kaakay with DJ Kakay. DJ Kakay, ako po si Max, isa po akong college student na laging pag-aaral ang inaatupag. Ewan ko ba, pero hindi kasi ako mahilig makipag-date kahit na may lalaki nga amin at mangungulit pa na pumayag ako magpaligaw. Hindi naman po ako bitter at hindi rin ako torpe. Ayaw ko lang kasi talagang madaliin ang love. Meron kasi akong isang bagay na pinaniniwalaan at pinanghahawakan sa buhay. Yun ay, ang pag-ibig ay darating sa tamang oras at tamang panahon. Itong best friend ko naman na si Chelsea, she's a very great friend. Kahit naubod ng kakulitan, siya kasi yung laging nag-uudyok sa akin na makipag-date raw ako. Dahil puro na lang daw kasi ako pag-aaral. At loyal sa taong hindi naman ako gusto. Girl, tara, bilisan mo. Uy, ano ba? Kagulat ka naman, girl. Tara na. Uwi ka na ba? May rereto ulit ako sa'yo. Hay, sino na naman ba yan, Chels? Puro ka nalang reto dyan. Ayaw ko nga, diba? Uuwi na ako. Uuwi na talaga ako. Dami kasi nating classworks, oh. At saka, yung kay Sir Raf, medyo mahirap kaya yun. Asus, ikaw pa. Mahihirapan? It's basic nga lang for you eh. Pahambol ka talaga, girl. Anong basic ka dyan? OA ka talaga masyado, Chelsea. Ikaw pa, na puro aral lang ang inatupag. Hay nako, Max. Yung nireto ko nga sa'yo, si Vince, di man lang kayo nagtagal mag-usap eh. Ewan You ko are sa'yo. so cold naman kasi, Max. Nako. Ay, pilit ka kasi ng pilit. Alam mo naman na loyal ako kay... joke lang. See? Ba't pa kasi ayaw mo pang umamin? Alam mo, nakailang reto na ako sa'yo pero ayaw mo naman. And you even ghosted some of them. You are so arte and choosy talaga. Girl, alam mo naman na hindi ako nakikipag-date kahit kanino. Hindi pa ako handa sa mga ganyan. Tsaka, crush ko lang naman si Ethan eh. Ano namang masama? I really do admire him kasi gusto ko yung personality niya. Tsaka girl, I think same pa kami na mahilig sa arts. Tsaka sa flowers. Girl, alam mo, naghihintay ka lang sa wala. At saka, paano mo naman nalaman na he likes flowers too? Ikaw ha? Ano pa? Siyempre, nakikita ko sa mga post niya. Naku? Tara na nga! DJ Kakay, naalala ko pa yung first interaction namin ni Ethan. Parang naramdaman ko yung sinasabi nilang butterflies in the stomach. Yung biglang kaba, yung awkward na saya dahil kaharap mo yung taong tahimik mong hinahangaan. Yung hindi kayo nag-uusap pero sa mga oras na nagkasalubong ang aming mga mata, first time ko talaga makaramdam ng kilig. Yung parang may spark. Madalas ko siyang makita na nagsisketch. Minsan tahimik lang siya sa classroom, nasa gilid, sketching. That's his usual routine.
Every time na makita ko siya, minsan pa nga kahit na nasa cafeteria siya, lagi may hawak-hawak na papel at lapis. Naalala ko noon break time. Tahimik lang ako sa gilid ng hallway. Nagdo-drawing ng sunflowers. Ganun ako madalas kapag gusto ko lang mapalayo sa ingay. Tapos bigla na lang lumapit si Ethan. Akala ko may kailangan lang siya. Pero ang totoo pala, nakita niya ako nagdo-drawing. At doon nagsimula ang usapan naming hindi ko inaasahan. Yung simpleng pag-uusap pero tumatak talaga. Habang kami nag-uusap, feeling ko bumabagal ang oras. We casually talk about arts and flowers during our break time sa school. Biglaan lang ang aming pag-uusap nun. Sobrang gulat ko nung bigla-bigla na lang siyang lumalapit sa akin. Pero syempre dapat kalmado lang. TJ Kaka, that's when I realized na Ethan is kind, warm, and passionate about arts. Uy, nagdo-drawing ka pala? Sunflower yan, no? Oo. Pampalipas oras lang. Ang ganda ng lines mo. Alam mo, bihira akong makakita ng sketch na may damdamin. Parang may sinasabi yung bulaklak mo eh. Grabe ka naman. Sketch lang to, oh. Rough lang. Ikaw ba? Nagdo-drawing ka din? Oo, halos araw-araw. Lalo na kapag hindi ko nasabi yung nararamdaman ko. Sa drawing ko na lang nilalabas. Oh, I see. Ganon din ako minsan. Kapag minsan, pagod na sa tao, sa deadlines, sa expectations. Kaya, drawing na lang. At least, hindi humusga yung papel, diba? Tama ka dyan. At least sa papel. Tahimik pa. Walang panghuhusga. May point ka. Diba? Kasi kung iisipin mo, minsan mas naiintindihan pa tayo ng lapis at papel kaysa sa ibang tao. In fairness ang lalim mo rin pala mag-isip. Hindi naman. Sakto lang. Saka, siguro kasi napansin ko lang na ang art parang pag-ibig din. Hindi palaging masaya. Minsan, messy. Pero kapag totoo, ramdam mo kahit walang salita. Alam mo, parang ikaw lang yan. Biglang lumapit. Tapos, ang lalim agad ng usapan. Simple lang yung unang usapan namin pero grabe yung tama sa puso. Hindi ko kalaing isang sketch lang pala magiging daan para sa isang moment na hindi ko makakalimutan. At alam mo noon, TJ Kakay, unti-unti nang lumalalalim ang tahimik kong paghanga kay Ethan. Walang label, walang kasiguraduhan, pero may nararamdaman. At para sa akin, sapat na muna yun. Panay ka rin pala. Akala ko tahimik ka lang. Anyway, sorry hindi ako sanay sa small talk eh. Pero okay lang ba sa'yo na nag-uusap tayo? Baka kasi naistorbo kita eh. Uy, hindi naman. Okay lang. Actually, nakakatuwa nga. Hindi ko in-expect tong pag-uusap natin. Nagulat lang ako na ganyan ka pala. Tsaka, you like flowers din pala? Sorry, feeling close lang. Okay lang. Pero yeah, I really love flowers. Sobrang ganda kasi. Ang sarap kasi rin nilang titigan. Totoo yan. Makulay, mabango. Tsaka kung mapapansin mo, kapag plain lang yung nasa paligid, nag-stand out sila. Exactly. Pero nice ka dyan Galing mo din pala mag-describe. Ang lalim. Uy, hindi naman. Max, keep drawing. Nakikita ko yung ganda sa gawa mo. At sa totoo lang, ang sayo mo rin kausap. Ikaw yung klase na tao na may kwento at sense ang mga ginagawa. Talaga ba? Salamat Same din sa'yo, Ethan. O siya, tara na. Baka malate pa tayo sa klase natin. Nga pala, it's so nice na makausap ka. Thank you, Max. Thank you din, Ethan. TJ Kakay, sa totoo lang, mahirap itago ang nararamdaman lalo na kapag araw-araw mo siyang nakikita. Lalo na kung di mo rin alam kung may nararamdaman ba siya o wala. Pero kahit gaano ko pa gustong ikimkim, hindi ko na talaga kaya.
Kaya si Chelsea, siya talaga ang unang nakaramdam kapag may bumabagabag sa akin. Kahit wala akong sabihin, kahit simpleng pag-upo ko lang ng tahimik, alam na niya. Kahit pa kinukulit niya ako palagi na makipag-date. At kahit ilang beses na niya akong tinangkang ireto sa mga kaibigan niya, alam niya pa rin ang nararamdaman ko para kay Ethan. Kahit na palagi niya akong tinutokso, sinasabi niya na choosy ako. Kasi gusto niya maging masaya raw ako, na hindi puro aral lang. Alam ko hindi naman bad influence si Chelsea. She just want me to be happy. Ang gusto niya lang ako ang mag-explore sa life. Kaya sa totoo lang, alam niyang hindi lang basta kilig ang hinahanap ko. Alam niya na iniingatan ko ang aking puso. Na ayoko ng padalos-dalos. Na para sa akin ang pagmamahal ay hindi lang basta nararamdaman. Kung hindi, pinaninindigan. Kaya DJ Kakay, kay Chelsea ko lang talaga sinabi. Sinabi ko ang lahat-lahat kasi siya yung nakakakita sa akin. Hindi lang bilang tahimik o strong, independent woman, kundi bilang isang simpleng babae na naniniwala pa rin sa tamang panahon at sa tunay na pag-ibig. Uy girl, ang lalim naman ng iniisip mo dyan. May quiz ba tayo? O baka naman, may iniisip kang special person ha? Si Ethan ba yan? Uy, hindi no. Naku. Baligo ka talaga, Chelsea. I can see those eyes. Kumikilang-kilang. And look at that face. Namumula ka, girl. Sus! Ewan ko sa'yo. Pero ito na nga. Ikaw ha? Ano yan? Ano yan? Dali mo. Si Ethan ba? OMG! Wala pa nga. Ito naman si OA. Si OA talaga. Okay, ito na. Going back. So, ito na nga. Si Ethan. Lumapit sa akin kanina, girl. Talaga? Oo. Oh my gosh! As in, lumapit siya sa'yo? Hindi yan panaginip, Max, ha? Like, totoong lumapit talaga siya sa'yo. And then, ano nangyari? Grabe. Hindi ako makapaniwala. Pero anong tingin mo sa akin, ha, Delulu? No! Totoo yun. I mean, how is that even possible, diba? Like, girl, si Ethan lalapit para makipag-usap sa'yo. Eh, tahimik nga lang yun, diba? Hindi ka na nakikipag-usap sa others yun. Ay, ewan ko ba kung bakit mo nagustuhan yun. Char! Totoo nga. I'm not kidding. I swear. Lumapit siya sa akin nung break time. Nasa hallway lang ako, tapos nag-i-sketch lang ng sunflower. Tapos ayun, bigla na lang, ayun, andun siya, girl. Nasa tabi ko. We, talaga ba? Pero, aminin, kilig so much! And then, anong sinabi niya sa'yo after? Saka na lang. Ano ba yan? Feel ko, bumagal yung oras. Alam mo yun? Tapos, yung boses niya, ang lambing. Ang lambing talaga, Chelsea. He's so warm and kind. Tinanong pa niya ako kung sunflower daw ba yung drawing ko. Tapos ayun, napunta na kami sa usapang art and flowers. Ang lalim niya pala kausap. Promise. Asus, pakipot ka talaga. Si Ethan na yan, girl, oh. Pero, that's progress, ha? I think it's your time to shine. Come on, girl, lumamin ka na kasi. DJ Kakay sa gitna ng saya na may kaunting takot. Kasi hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng panahon. Pero ang alam ko, hindi lahat ng feelings ay kailangan ipagsigawan. Minsan sapat na yung may isang taong gaya ni Chelsea. Yung handang makinig, makisabay, at magpatawa kahit na minsan pinipilit niya talagang umamin ako kay Ethan. Alam ko na hindi pa ako ready. Habang inaayos ko ang aking sarili, habang tinatanggap ko ang season ng paghihintay, okay na ako humanga mula sa malayo. Kasi may tiwala pa rin ako sa timing ni Lord. At kung darating man yung araw na kami ang itinakda para sa isa't isa, handa akong mahalin siya ng buong buo, pero sa tamang oras. Hey, ano ka ba, girl? Ayokong muna nga, diba? Oo nga, he's kind
and gentle, and masaya kausap. Pero alam mo naman, hindi naman need madaliin eh. Darating din yung right person for me. If he's the one, then that's good. Pero mas better if maghihintay ako, di ba? You know naman na hindi pa ako ready, Chelsea. Max, I know. Nagbibiro lang, okay? I mean, if yun yung nilalaman ng puso mo, edi sundin mo. Pero, hindi ko sinasabing i-chat mo siya, ha? Pero okay lang din kung gusto mo. Ikaw talaga. Kanina mo pa akong gustong i-push eh. Excuse me? Matagal na, no? Ilang beses na akong nagtangkang ireto ka sa mga friends ko, pero ikaw, ayaw mo naman. Masyado kang choosy. Super! Hindi ako choosy ah. Maingat lang. Alam mo naman ako, Chelsea. Ayoko ng basta-basta. Ayoko ng kilig lang tapos kapag nawala na yung spark, wala na. Ayoko ding masaktan. Ayoko rin makasakit ng iba. I know. Sige na. Alam ko naman. Kaya nga kahit kinukulit kita minsan, gets na gets ko kung bakit ka ganyan. Pero hindi mo rin kasi mapigilan ng puso mo minsan, di ba? Aminin mo, naiisip mo na siya. Madalas ngayon, no? Siyempre, hindi ko naman itatanggi yan, no? Hindi ko nga alam kung paano itatago eh. Pero ayoko rin umasa. Kasi paano kung friendly lang pala talaga siya? Paano kung ako lang itong may nararamdaman? Alam mo, Max, kahit pa friendly lang siya sa'yo, hindi naman masama maghangad. Pero hindi mo rin kailangan pilitin yung puso mo. Kung oras lang talaga ang kulang, di hintayin mo. Sabi mo nga, di ba, may tamang oras. Exactly. Gusto ko kapag dumating yung tao para sa akin, handang-handa na ako. At kung siya nga yung taong para sa'yo, darating siya sa tamang panahon. DJ Kakay, may mga bagay sa buhay natin na hindi mo agad malalaman kung mahalaga. Hanggat hindi na sila umalis sa isipan mo. Akala ko dati ang simula ng isang espesyal na koneksyon ay palaging malinaw. Yung may fireworks, may matinding kilig, may dramatic na music sa background pero hindi pala ganun yun. Minsan nagsisimula siya sa isang simpleng tingin, sa isang araw na akala mo ay karaniwan, sa isang sketch ng bulaklak sa gitna ng break time. Nung araw na yon, wala akong intensyon na magpakilig. Wala rin akong ideyang may mangyayari. Gusto ko lang umupo, magpahinga at gumuhit gaya ng nakasanayan ko. Pero yung araw na yon, ibang-iba talaga. Kasi sa katahimikan ng paligid, sa gitna ng papel at lapis, may isang boses na gumambala sa routine ko. At yun ang simula ng hindi ko inaasahang connection. Uy, Max, ikaw na naman ulit. May ginagawa ka ba? Ikaw pala, Ethan. Wala naman masyado. Ito, nag-sketch lang ulit. You know, pamparelax. Wow, flowers na naman. You really like drawing flowers, no? Oo eh. Ang pretty kasi eh. Ang ganda lang i-drawing oh. At saka, may mga meaning kasi sila. Minsan, delicate, minsan, wild. Pero, parehas pa rin maganda. Ang lalim. You sounds like a artist with a story. Ikaw nga, laging may sketchpad kahit saan eh. Ikaw yata yung mas legit. Ikaw yung artist. Pero to be honest, nakakagaan talaga kapag nagdo-drawing ako. Minsan, mas naintindihan ko sarili ko kapag nakikita ko sa papel. Tama. Parang art din yung emotions, no? Minsan, ang gulo-gulo sa loob, pero pag nailabas mo, gumagaan. Ang ganda nun na. Pero that's true. Sketchpad, lapis, walang special na pangyayari. Pero hindi ko inaasahan na sa araw na yon, DJ Kakay, may uupo sa tabi ko. At hindi lang basta kahit sino, si Ethan. Pareho naming hilig ang sining at mga bulaklak. Pero hindi ko akalain na doon pala magsisimula yung mas malalim na connection naming dalawa. Pagkatapos ng unang usapan namin ni Ethan, hindi ko na maalis sa isip ko yung moment na yon. Hindi pa kami close pero parang may nabuksan.
Isang tahimik na koneksyon. Isang bagay na hindi malinaw pero ramdam na ramdam mo. Nagsimula sa simpleng tanong tungkol saan ang drawing ko. At mula nun, unti-unti na siyang lumapit. Minsan nasa library kami pareho. Minsan sa hallway lang, magka-eye contact. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan, yung araw na bigla siyang tumabi sa akin. Walang announcement at parang walang dahilan. Hi, Max! Uy, Ethan! Kagulat ka naman. Pwede ba ako ulit tumabi? Sabay tayo mag-sketch, if you want lang naman. Oo naman. Magdo-drawing ka din? Oo, medyo mahingig sa room eh. Mas nakaka-focus talaga ako dito. Ang tahimik kasi eh. Sige. Okay lang naman. DJ Kakay, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko nararamdaman na lumalapit si Ethan. Hindi lang dahil sabay kami nagdo-drawing, kundi dahil unti-unti kaming naging bahagi ng isa't isa. Kahit walang malinaw na usapan. May mga araw na hinahanap ko na talaga yung boses niya, o kaya yung tahimik niyang pag-upo sa tabi. Pero kahit ganon, pilit ko pa rin pinapaalala sa sarili ko ang dahilan kung bakit ayokong mahulog. Ayokong masaktan, ayokong masira yung mga pangarap ko. At ang higit sa lahat, ayokong masayang ang paghihintay. Minsan DJ Kakay naisip ko, baka nga hindi lang ako. Baka ramdam din niya yon. Pero sa tuwing nagpapalapit ako, bigla akong humihinto. Humihinto ako sa paglapit. Kasi natatakot ako baka pinangungunahan ko lang ang lahat. Na baka lahat ng ito ay nasa isip ko lang. Uy, Max. Ang aga mo ah. Madalas ka rin palang tumambay dito during free period. Oo. Tahimik rin kasi dito sa bench. Tsaka, alam mo naman, kapag may mga bulaklak. Ang sarap din kasi ng hangin dito. Ang presko. Oo nga. Gusto ko rin tong spot na to. By the way, may sketchpad ka ba dyan? Oo. Hindi naman ako umaalis ng walang sketchpad. Nice. Buti ka pa. Laging ganda ako. Minsan nagdadala, minsan wala. Pero gusto kong masanay na may kasama akong mag-sketch. Mas nakaka-inspire. Oh! I see. Pero 'di ba, may dala ka naman lagi. Tsaka hindi mo kailangan ng inspirasyon, no? Napakagaling mo na. Ikaw yung nakaka-inspire. Lalo na nung nag-share ka nung drawings mo last week. Yung peony. Ang ganda nun ah. Wow, buti naalala mo pa. Oo naman. Siyempre drawing mo eh. Pero Max, curious lang. Bakit parang hindi ka kagaya ng ibang babae? Ha? Anong ibig mong sabihin? I mean is, hindi ka yung tipong nagpapapansin. Tahimik ka, pero palaging present. Alam mong may goals ka, pero chill ka pa rin. May sarili kang mundo. DJ Kakay, ang sakit pakinggan ng ganon. Lalo na kung hindi mo alam kung para ba sa yung sinasabi niya. At lalo na kapag pinipigilan mong umasa. Pero sa loob-loob ko, gustong-gusto ko na siyang paniwalaan. Ethan, hindi ko alam kung compliment ba yan o... Compliment yun. Seryoso ako. You are one of a kind, Max. Thanks, I guess. Hindi naman siguro. Siguro dahil natuto lang akong mahalin yung sarili ko. Ayoko lang din kasi minamadali ang mga bagay-bagay. I know there is a perfect time for everything. Yun yung pinapaniwalaan ko. Wow, Max, grabe. You're such a wise person. That's nice. Ano ba, Ethan? Salamat Ayoko lang talaga magmadali sa lahat ng bagay. Lalo na sa pag-ibig. Ayoko kasi na minamadali yung love. Ayoko ng pagmamahal na palandalian lang din. 'Di ba? Gets mo naman? Oo, gets kita, Max. Ako rin naman. Ayoko ng bara-bara. Kung nagmamahal ako, gusto ko buo. Gusto ko totoo.
DJ Kakay, may mga taong dumarating ng tahimik lang pero unti-unti mong napapansin na nagiging mahalaga sila sa'yo. Ganon si Ethan sa akin. Wala namang matinding simula pero sa mga simpleng sandali, sa mga bagay o sa mga sabay naming pag-sketch at hindi sinasadyang tinginan, mas lalo ko siyang hinangaan. Hanggang sa dumating yung araw na na-realize kong mas lalo pang lumalalim ang nararamdaman ko. Pero pinili kong huwag ipakita. Mas pinili ko pa rin na pigilan ang nararamdaman ko at maghintay. Ayoko kasi ng pagmamahal na minadali o relasyon na hindi pa handa. Gusto ko yung muna yung maging buo bago magmahal ng totoo. Kahit may mga pagkakataon na gusto ko siyang kausapin ng mas matagal o sabihin sa kanya kung gaano ko na-appreciate ang ginagawa niya, pinili kong manahimik. Kahit ilang beses niya akong kinukulit makipag-hangout o tinutokso ng kaibigan niya, ngumingiti lang ako. Kasi alam ko, hindi pa ito ang tamang oras. Noong graduation, umasa ako na baka may sabihin siya. Kahit isang simpleng, aalis ka na ba agad? O mawawala ka na? Pero isang congratulations, Max, lang ang aking narinig. Doon ko naisip, siguro nga, may damdaming mas kailangan panatilihing tahimik hanggang sa dumating ang tamang panahon. DJ Kakay, 2 taon na ang lumipas mula ng graduation. 2 taon na rin akong mag-isa. Pero hindi ibig sabihin ay malungkot ako. Sa totoo lang, masaya nga ako ngayon. May trabaho na ako, may sarili na akong desisyon. Unti-unti ko nang natutupad ang aking mga pangarap kahit mahirap. Kahit na minsan, nakakapanlambot. Pero sa kabila ng lahat, nananatiling buo ang paninindigan ko na may tamang panahon para sa lahat. Minsan kapag tahimik na ang gabi, bumabalik pa rin sa isip ko si Ethan. Dahil hindi ako umaasa, kundi dahil totoo ang mga alaala. May mga araw na napapaisip ko kung kamusta na siya, kung naaalala pa kaya niya ako, o kung nawala na lang talaga ako sa mundo niya. Pero hindi ko na hinahanap kung ano ang wala. Ang mahalaga, nahanap ko ng sarili ko. At kung darating man muli ang panahon na magtatagpo kami, sana pareho na kaming handa. Uy, Max, seryoso. 2 taon na pero wala pa rin? Wala man lang kahit date, kahit pa isa lang? Chelsea, ang kulit mo talaga. Wala nga. Still single. Still peaceful. At ito, still waiting. Grabe ka naman, girl. Ang ganda mo. Matalino ka. May trabaho ka na, tapos ganyan ka pa rin? Hindi mo ba namimiss yung kilig? Ay, oo, namimiss ko din naman. Pero hindi ko pa naman hinahanap-hanap. Masaya ako sa season ko ngayon. Ang dami ko pang natututunan. And besides, hindi naman nawawala ang kilig eh. Lalo na kapag bigla kung naaalala si Ethan. Ewan ko sa'yo. Si Ethan na naman. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano mo siya tinitiis. Kung ako yon, ginrab ko na yung chance. Tiniis talaga. Hindi naman kasi about sa pag-iwas lang yon, Chelsea. Alam ko sa sarili kong hindi pa ako handa noon. Bata pa kami noon. Gusto ko ng pagmamahal na hindi lang kilig. Hindi yung sweet ngayon tapos bigla na lang lalamig bukas. Classic, huh? Laging may lalim. Pero seryoso, girl. Naaalala ko pa yung mga kwento mo dati. Yung tuwing magkausap kayo ni Ethan. Parang slow-mo ang mundo mo. Yung mga sketching yung dalawa. Grabe, girl, ha? Halatang nahulog ka talaga. Oo, nahulog ako. Pero hindi ko siya hinayaang maging dahilan para talikuran ko yung mga pangarap ko. Diba nga, ayoko ng relasyon na hindi ko kayang panindigan. Gusto ko, kapag dumating na yung oras, buo ako. Yung handa ako. Ngayon ba? Ready ka na ba? Siguro, hindi ko masasabi kung kailan talaga ako magiging handa. Pero ang alam ko,
habang wala pa. Mas pinipili ko munang maging totoo sa sarili ko. At kung darating man siya ulit sa buhay ko, sa panahon na tama na, edi why not, di ba? Aba, parang may pahint ka, girl ah. May balita ka ba kay Ethan? Wala nga ah. Ikaw talaga? Napaka-chismosa mo, no? Hoy no, loyal lang talaga ako sa story niyo, girl. Kasi hanggang ngayon ba naman, feeling ko, napakabitin. Parang pelikula na hindi tinapos. Pero ang tanong, may sequel ba? Uy! Sira ka talaga. Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na nga maglakad dyan. DJ Kaka, hindi ko talaga inakala. Akala ko simpleng araw lang. Gusto ko lang sana ng tahimik na kape, sandaling pahinga, tapos uuwi na rin. Pero sa dami ng pwedeng puntahan, sa dami ng oras sa isang araw, bakit dito? Bakit ngayon? At sa lahat ng pwedeng makita, bakit siya? Nang makita ko siya, parang huminto ang aking paligid. Pareho pa rin ang ngiti niya. Pareho pa rin ang mamata niyang tahimik. Pero puno ito ng kwento. 2 taon na yon, DJ Kakay. 2 taon nang walang paramdam. Pero bakit parang walang nagbago? At ang mas nakakagulat, yung titig niyang yon, parang ako pa rin ang nakikita. Baka nga. At bigla rin akong napaisip na siguro ito na, baka ito na nga ang tamang panahon. Max? Ethan? Ikaw ba yan? Oo, ako nga. Wow, ang tagal nating di nagkita. Long time no see, Max. Anong ginagawa mo dito? Wala. Napadaan lang. Coffee break. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ganun din. Gusto ko lang magkape at magpahinga saglit. Pero hindi ko inakalang magkikita tayo dito. Oh, really? Ako rin. Alam mo, nagulat ako na nandito ka. Kamusta ka na pala? Okay naman. Medyo pagod nga lang sa work. Ikaw ba? Kamusta ka na? Good to hear. Alam mo, thanks for asking ah. Ito, mabuti naman. Masaya. Tahimik lang ang buhay. Gusto mo bang maupo muna? Oo, sige. Gusto ko rin mas mahabang kwentuhan. 2 taon na rin, no? Pero parang kahapon lang yung huling sketch natin. Kaya nga eh. At hanggang ngayon, gusto ko pa rin iguhit yung mga bulaklak. Ako rin. Pero siguro ngayon, mas kaya ko na rin iguhit ang kwento natin. Kung papayag ka. DJ Kakay, para ako natulala. Parang may pumasok na hangin sa dibdib ko na hindi ko alam kung paano ko ilalabas. Hindi ko inaasahan ng mga bagay na pinili kong itikom ay siya palang tahimik din niyang tinatago. Sa dami ng pagkakataong pwede kaming magkaaminan noon, pareho pala kaming piniling manahimik. Pero ngayon, nandito na kami. At sa mga mata niya, ramdam ko na totoo siya. Namiss ko to. Yung mga simpleng kwentuhan natin. Yung mga drawing. Yung mga tahimik lang pero magkasama tayo. Oo nga. Namiss ko rin to. Minsan nga, iniisip ko kung naaalala mo pa lahat ng yun. Naalala ko, Max. Halos araw-araw kong iniisip yung mga panahon na yun. At alam mo kung bakit? Bakit? Kasi hindi lang kita naging kaklase. Hindi lang kita naging kasabay sketching o sa usapan tungkol sa bulaklak. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ethan? Max, matagal na kitang gusto. Tahimik lang ako noon kasi nung panahon na yun, ramdam kong hindi pa dapat. Ramdam kong hindi pa ito ang panahon mo o panahon natin. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Ethan? Totoo ba to? Yes, Max. Totoo ang narinig mo. Gusto kita. Gustong gusto ko kita. Simula pa nung lumapit ako sa'yo at nung kinausap kita. At first, tinitigan lang kita. Because I was shy. Pero nilakasan ko lang loob ko. Nalapitan at kausapin ka. Hindi ko din inaasahan na mas lalo ako nahulog sa'yo. At saksi ang sketchpad ko.
DJ Kakay, nung mga oras na yun, hindi ko talaga alam kung ano ang mararamdaman ko. Halong-halong emosyon na kasi ang naramdaman ko sa mga oras na yun. Ilang taon ko rin tinago ang nararamdaman ko. Iniwasan, pinigilan, akala ko ako lang ang naghintay. Ako lang ang tahimik na lumayo. Pero ngayong narinig ko mula sa kanya mismo, na ako rin pala ang iniingatan niya. Na ako rin pala ang laman ng sketches niya. Doon ko naisip, paano kung subukan ko na? Siguro hindi na kami yung mga estudyanteng nangangapa. Siguro ito na nga yung panahon na hindi na namin kailangan tumakbo sa takot. Pareho na kaming may sarili. Pareho na kaming lumago. At siguro nga may mga pag-ibig na hindi mo kailangan habulin. Kasi kusa itong babalik sa tamang oras. Yes, girl. Napatawag ka. Chelsea! Alam mo ba kung sino yung nakita ko kanina? Sino? Wait lang, teka. Huwag mong sawig. Si Ethan! Oo, girl! Siya nga! OMG! Really? Saan? Yes! As in, sa isang cafe lang. Sa cafe lang kami nagkita bigla. Wala akong idea na nandun siya. Wala ring setup. Walang plan. Tapos ayun, nagkatinginan lang kami. Tapos nag-usap. Tapos Chelsea, grabe! Nag-confess siya sa akin. I was too stunned to speak. Ano? As in, umamin siya. Oo! Totoo ba to, Max? Baka naman nananaginip ka lang. Totoo, girl! Totoo! Alam mo ba? Halos hindi ako makagalaw nung sinabi niya na matagal na pala akong laman ng isip niya. Na hindi ko lang daw alam, pero madalas niya na raw akong sinusuyapan. Na namimiss daw niya yung sketching days namin. At alam mo kung ano pang sabi niya? Ano? Sabi niya, gusto ko nang iguhit, hindi lang bulaklak, kundi ang kwento natin. Talaga ba? Legit? So, ano naman yung sagot mo, girl? Honestly, hindi ako agad nakasagot. Alam mo yun, sobrang biglaan, Chelsea. Pero habang nag-uusap kami, bigla akong na-realize na baka nga ito na yun. Baka ito na yung panahon ng pag-ibig na hindi minamadali. Yung season na handa na ako. Max, so, anong plano mo ngayon? Hindi ko po masabi kaagad. Pero, isa lang ang alam ko. Handa na ako magpakatotoo. At kung si Ethan nga yung kasama ko sa season na to, hindi ko nahayaang dumaan lang ulit siya. May mga sandaling darating nang hindi mo inaasahan. Tahimik lang, walang drama. Pero sa mismong pagdating nila, maintindihan mong worth it lahat ng panahong naghintay ka. At sa mga buwan na kami nag-uusap ni Ethan, mas lalo ko siyang nakilala. Ramdam ko na, DJ Kakay, na eto na ang pinakahihintay ko. Yung gabi namin nila Ethan at Chelsea sa cafe, walang engranding tagpo, walang usapang malalim. Pero habang nagtatawanan kami sa simpleng mesa, napaisip kong, eto na ata yun. Hindi ko na siya tinitignan mula sa malayo. Hindi katulad ng dati. Wala na yung kaba o tanong kung napapansin ba niya ako. Ngayon, magkausap na kami. Nagkakasabay sa tawa at parehong buo na. At doon ko na-realize na ito pala ang sining ng paghihintay. Hindi lang ito yung tungkol sa pagtitiis. Ito yung pagpili araw-araw na ayusin muna ang sarili mo, tahimik mong yakapin ang panahon mo, habang patuloy kang umaasang darating din ang tamang pagkakataon. Lahat ng taon ng pananahimik, lahat ng araw na kinimkim ko lang, ang nararamdaman ko ay hindi pala sayang. Kasi ngayon, hindi lang siya basta bumalik. Dumating siya sa tamang kaya ko na. Panahong hindi ko na kailangang magtago. Panahong alam ko na ang halaga ko. Siguro nga ito na yon, DJ Kakay. Hindi perfect, pero totoo. Hindi madalian, pero buo. At sa harap ng taong dati kong pinapangarap lang, nararamdaman ko na ito na ang simula ng isang bagay na totoong totoo. Uy, Ethan, grabe, ang tagal na, no? Parang kailan lang magkaklase lang tayo. Ngayon, nagkakape na tayong tatlo. Oo nga, Chelsea. Ang tagal na.
Kahit hindi tayo super close noon, parang gaan lang bigla ngayon. Parang dami na nangyari. Pero may mga bagay rin na hindi nagbabago. Sabi ko nga ba, matutuwa ka eh. Ang tagal na nating hindi magkasama ng ganito. Totoo. Grabe, Max, no? Naalala mo ba nung college? Kung paano mo ako kinukulit gabi-gabi tungkol kay Ethan? Meron ka pang, uy, nakita ko siya today. Tapos, tingin mo ba bagay kami? Meron pang lagi mo sinasabi na, umamin ka na kasi. Pero, ayaw mo talaga. Uy, Chelsea naman, binubuking mo pa ako, girl. Ay, huwag mong ipaalala yun. Sa gitna ng tawanan sa simpleng kapihan na yon, ramdam ko na may nangyayaring maganda. Hindi man ito eksaktong tulad ng mga eksena sa pelikula, pero ito yung totoong klase ng saya na matagal ko nang hinihintay. Ngayon ko naintindihan na ang art of waiting ay hindi lang basta paghihintay ng taong para sa'yo. Pero ito ay ang pagbubuo mo sa sarili mo habang wala pa yung tamang tao na para sa'yo. Yung mga panahon na paglalakad mo mag-isa, pagluha sa gabi, pagtawa sa gitna ng kakulangan at kalungkutan, at sa pagtanggap ng may mga bagay na darating sa tamang oras, hindi dahil gusto mo, kundi dahil handa ka na. At ngayon, sa harap ng dating hinahangaan ko, ng palihim, ramdam kong nandito na ako. Sa oras na hindi ko pinilit pero kusa siyang dumating. Akala ko nga noon, friendly lang talaga si Max. Tahimik siyang tao pero ang lalim ng mga sinasabi. Pero ngayon ko lang nalaman na may kasabwat pala siyang rumireto secretly. Ako pa ba? Pero kahit anong kulit ko dyan, ayaw pa rin talaga. Timing daw. O kaya naman, hindi pa ako ready. Ngayon, tanungin natin siya. Max, time na ba? Uy, Chelsea naman, nakakahiya kay Ethan. Ano ba? Namumula ka na, girl. DJ Kakay, pakiramdam ko parang akong bumalik sa simula. Pero hindi na ako yung dating Max. Ako na yung Max na natutong maghintay. Ako na yung Max na hindi na nagmamadali. Hindi na naghahabol at lalong hindi na natatakot magmahal. Tahimik kami naglalakad pero sa loob ko, ang dami kong nararamdaman. Hindi siya yung dating kilig na puno ng kabatanong. Ito na yung kilig na may kasamang kapayapaan. Yung klase ng tuwa na hindi kailangan ipagsigawan. Parang sinasabi ng puso ko, ito na nga siguro. Ang tagal kong pinanghawakan ng prinsipyo ko na dapat hindi muna magmahal, na dapat buuin ko muna ang aking sarili bago pumasok sa isang relasyon. At ngayon, habang nakaupo ko sa tabi ni Ethan, habang pinakikinggan ko ang boses niyang dati ko lang pinapangarap marinig ulit, napaisip ako, na-realize ko, na siguro nga, tama ako, na hindi masayang maghintay, o hindi din masamang maghintay. Na may kagandahan pala sa panahon ng pananahimik, ng pag-iwas at ng paghihintay. Kasi hindi lang pala siya tungkol sa paghantay sa tamang tao, kundi paghihintay sa tamang panahon, sa tamang puso, at sa tamang ako. Alam mo, love, kung merong art sa paghihintay, ikaw siguro yung obra. Bakit naman? Kasi sa tagal nating hindi nakita, ikaw pa rin yung nasa isip ko. Tahimik lang, pero hindi nawawala. Parang sketch na hindi pa tapos, pero alam mong may pupuntahan. Naks naman. Ganyan ka bumanat, love ah. Love naman, di ka pa kinikilig? Oo na. Kinilig naman ako kahit cringe. Grabe. Mission para sa'yo. Joke lang, love. Ano ka ba? Pero love, alam mo ba, ang totoo, ikaw rin naman. Hindi man ako umamin noon, pero ikaw yung inspirasyon ng mga drawing ko. Ikaw yung palihim kong pinagdarasal. Oh, really, love? You know, love, naalala mo nung una tayo nag-usap tungkol sa bulaklak, sa art. Nagsimula lahat sa sketch pero ang totoo, doon na rin nagsimulang gumalaw ang puso ko. Sana sinabi mo. Sana Joke sinabi lang. mo rin. Pero siguro nga, kailangan talaga natin yung panahon na yun para
mas lumago tayo. 'Di ba? Para buuin muna yung sarili. At ngayon buo na tayo. Hindi perfecto pero handa. Handa na magmahal. Handa nang piliin, hindi dahil kailangan, kundi dahil sigurado. Kaya Max, kung sa tingin mo ako ang tamang tao sa tamang panahon na to, pwede ba kitang sabayan lakaran simula ngayon? Kung papayag ka rin na ang pagmamahal natin hindi paligsahan sa bilis, kundi sining ng pag-unawa. Oo, Ethan. Simulan na natin. Itong obra nating dalawa. DJ Kakay, ngayon ko lang naintindihan na ang pagmamahal, hindi lang basta damdamin. Isa itong desisyon, isa itong proseso. At kung totoo man ang nararamdaman, matutong maghintay ang puso. Hindi dahil sigurado sa kahihitnan, kundi dahil may tiwala sa proseso ng Diyos at sa panahong kanyang itinakda. May mga pagkakataon sa buhay na kahit gusto mo na, hindi mo muna ipinaglalaban. Hindi dahil totoo ang nararamdaman mo, kung hindi dahil may mahalaga sa ngayon. Minsan hindi sapat ang kilig o saya lang. Kailangan ng panahon, paglago at pagkilala sa sarili. Kaya kung may panahong tila wala pang sagot, hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Dahil ang tamang tao ay darating sa panahong pareho na kayong handa. Hindi kailangan ipaglaban agad. Kapag handa ka na, mararamdaman mo yon. Kapag siya rin, magtatagpo rin kayo. Pero ngayon habang tumatawa kami sa maliliit na bagay, habang sabay naming binabalikan ng mga alaalang halos hindi nangyari, napagtanto ko na ang mga panahong akala ko'y sayang ay isa palang makulay na bahagi ng proseso. Naaalala ko ang lahat, DJ Kakay. Yung unang araw na nagkatinginan kami sa classroom, yung sabay naming pag-sketch sa gilid ng silid, yung mga sulyap, yung mga ngiti, yung mga hindi nasabi. Lahat ng yun bahagi pala ng kwento namin ni Ethan. Kwento ng paghihintay, kwento ng hindi minadali, kwento ng dalawang taong pinili mo ng magpakatotoo sa sarili at muling pinagtagpo sa panahon na pareho ng handa. Iyan ang buo naming kwento. Kwento ng pananahimik, kwento ng panalangin, kwento ng pagbitaw, at muling pagkikita. Kwento ng dalawang pusong hindi nagmadali at ng isang pag-ibig na namulaklak, hindi dahil minadali kundi dahil hinintay. Kwento ito ng pagtitiwala sa panahon at sa pagyakap sa kagandahan ng paghihintay. Muli, ako si Max. Mga kabayos, tunay nga na masarap ang magmahal. Ang pagmamahal na buo, totoo, at sigurado. Yan ang ating kwento ngayong araw. Abangan ninyo ang mga kwento natin every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa programang Kaakay with DJ Kakay.